Hello, ako po si Madam P at ito yung reading natin for the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Take only what resonates. Wait lang, kumukuha ko ng card na gagamitin ko for your reading. By the way, para dun sa mga gustong magpa-personal reading, marami akong poser ha guys, marami akong poser scammer. So be sure dito lang kayo makikipag-transact. Ayan. Dito sa aming TikTok, Facebook page. Ayan. Pag di mo ma-search, Madam P TV, Instagram, Madam Unicorn P, Gmail, virgophilippines@gmail.com. Pero dito sa Gmail, may problem sa pagsasend ng photo. Medyo hindi makapag-send ng picture. Ewan ko, hindi ko alam kung bakit ganun. Pero sabi ng aking admin, nagko-queued lang siya kung tawagin sa Gmail. So, mas okay dito sa Facebook page namin. Madam P. Or i-search mo hashtag Madam PTV yun para lumabas siya. And, paano mo malalaman kung legit? Of course, kayo yung unang nag-inquire. Kasi ang ginagawa ng mga poster at saka scammer, sila yung unang nagme-message. Tapos, pwede naman kayong mag-text dito. Kasi may nagte-text dito sa number na to. Pero ibang number ang gagamitin pang reply nito. Malalaman nyo lang legit kasi ito pa rin ang gagamitin sa GCash. Itong number na to. Halimbawa, magkakaroon na ng transactions. Of course, ito pa rin ang ibibigay na number sa inyo. Ayan. Kasi yung ginagamit na GCash ng scammer, of course, yung iba. Yung kanila. Yun lang. Tsaka pag meron din tumatawag guys, huwag yung tatawagan kasi wala tendency pwedeng hindi kayo mapansin. Number 1. Dahil pang GCash lang talaga namin yung number na yon. Tapos, ang tawag dito. Ayun, pwedeng hindi kayo mapansin. Hindi rin siya makaka-reply dahil wala rin naman load dyan. Pang GCash nga lang yun talaga yung number na yun. Kaya ibang number yung pinang-reply. Anyway, kasi may mga may mga nag-ano doon. Hello. Ito na. Okay, game. Let's start. So far nakakatuwa sa TikTok kasi ang bilis nila mag-ban ng mga bagong account, mag-ban ng mga account na ng gamit namin ngayon. Siguro nasanay na si TikTok na may talagang poser sa TikTok na nanggagaya sa akin. So, ang bilis nila mag-ban. Yung mga nakaraan na poser is na-ban na agad doon. Sa Facebook, yan yung marami-rami. Pero iba yung name na gamit nila, kaya malalaman yung hindi ako yun. Iba-iba yung ginagamit nilang name sa Facebook. Profile ko lang ang ginagamit. Okay. At saka page yung sa amin. Ang usually dun sa Facebook ay account sila. Profile ng tao, kumbaga. Anyway, let's start. You do have the 7 of Pentacles. Pasensya na kayo doon sa iba. Bakit lagi ko sinasabi yun? Kasi marami na pong na-scam. At usually po doon sa na-scam na yon, nung nag-message sa kanila si poser or si scammer, inakala nilang ako yun. Okay? So, yun lang. Pag kayo ang nag-inquire, tapos pagdududahan nyo pa kung, marami pong ganon, nag-i-inquire sa amin, tapos kami pa ang pagdududahan kung scammer kami. Hindi po, tendency po talagang yun ang legit. Kasi kayo na nga yung nag-inquire. Okay, game. 7 of Pentacles, Queen of Cups, 4 of Pentacles. Okay. Money is growing. I like this. Virgo. I like your energy. Money is growing. 4 of Cups. Natutunan mo na kasi maging realistic ngayon eh. Maybe in the past you are having this alam mo yun, yung parang sa utak mo
masyado pang napupuno ng mga imaginations, ganito ganyan. Ngayon, alam mo na kung paano maging realistic. Maybe hindi lang pagdating sa pera, pagdating sa love, etc. The Three of Cups is here. Your friends are having problem financially. Five of Pentacles. Yung iba hindi lang friends, maybe may love-related Ace of Cups. Pero anyway, meron ako nakita ditong friends in your life na nagkakaroon ng problema pagdating sa pinansyal. Ops, alam mo na, huwag masyadong mabait. Anyway, sino yung person na kakonect mo pagdating sa love? Okay lang naman maging mabait, may good karma yon, pero hindi naman yung mabait na sasamantalahin ka na. Iba lang point yun, di ba? Iba na kasi yun. Salamat pala sa mga nagko-comment, guys. Hindi talaga ako pala reply. Kaya nga ako may admins eh. May admins ako. Kaya yung poster ko, nagpapakilala lang ako. Hindi talaga ako yun dahil hindi naman ako pala reply. Hindi ako pala reply. Bakit? Bukod sa ang hirap mag-type dahil mahaba yung ay, masakit po yung aking kamay pag nagta-type din. Meron akong triggered finger. Ito. Minsan nag-i-stuck ito. Gawa ng nagtatabas ako dati ng tela eh. Nagtatahi rin ako ng damit. So, makakapal yung mga tinatabas ko, mga ganito kakapal. So, medyo masakit sa kamay. Meron na nga akong triggered finger. Ayan, kaya may admins po talaga ako. Anyway, message ng person, main energy pala, sorry. Sa comment yan, minsan nagre-reply ako. Pero madalang talaga, sorry po. Pero nagbabasa naman ako. Maraming salamat sa mga messages ninyo. Meron yung 5 years na daw naka-follow sa akin, consistent, daily nanonood. Maraming salamat sa iyo. Ayan. 7 of Cups, the Hierophant, ano to? Page of Pentacles, saka 7 of Wands. Okay. Eto person na to, dami niyang naiisip eh. Kaya hindi naman niya alam kung paano niya actionan yung mga naisipan niya na yun. Kasi with the Hierophant, ay kita natin to person na to parang, I don't know, it feels like magaling siya mag-isip, kulang siya sa actions. The 7 of Wands, ganun talaga yun. Pag may gusto kang mangyari sa buhay mo, you have your, nasa iyo kamay mo, nasa iyo paa mo, nasa iyo bibig mo, dapat actionan mo kung anong gusto mong mangyari sa buhay mo, di ba? Eto person na to, more on, ay, ano kaya kung ganito gawin ko? More on plano, more on isip, walang actions. Ngayon, natatakot kasi siyang mag-take ng actions. Maybe ito may kinalaman din sa usaping pinansyal. Nandun yung pag-aalangan. Tapos, kung ikaw, masyado kang naging, anong tawag dito? Hindi realistic pagdating sa iniisip mo in the past. Etong person na to, iba. Masyadong realistic na to the point na may pagka-negative thinker na din siya. So, yun. And, nakakaramdam tayo ng konting immaturity sa kanya financially. Okay, emotions tayo. Spirit guides, angel guides for the sign of Virgo. For the sign of Virgo, please, Spirit guides, angel guides, please. This would like to come out. You do have the Ace of Wands, 10 of Cups. Ang dami kong pagod na nararamdaman sa'yo, no? 5 of Cups, yung iba sa inyo medyo nalulungkot ka. You love the person, the Ace of Wands. Pwedeng there's a lot of passion na nararamdaman mo sa kanya. Pero, yun nga, pwedeng napagod ka na rin kasi sa kanya.
Unti-unti mo nang you're throwing out away your love na eh. Nilalabas mo na, inaalis mo na, or maybe unti-unti mo nang tinatapon yung emotions mo para dito sa taong to. And yung iba sa inyo pwedeng nagfo-focus na lang sa family. And the Five of Cups, as you can see, this woman right here, parang ano siya, pinatapon niya yung laman ng cups, which is this is a lot of emotions, a lot of love, and nandun yung naiisip mo pa rin yung tao, pero as much as possible, tinatry mong gamitin ang utak mo. Emotion ng person towards you. Emotion niya sa'yo. The Five of Wands is here. Three of Pentacles and Nine of Pentacles. Gusto niya mag-reach out. Okay, yung iba sa inyo walang communication. But kung may communication, I feel like medyo mahirap siyang kausap. Yung iba naman sa inyo, or hindi siya masyadong communicative. Yung iba naman sa inyo, kung wala kayong communication, gusto niya mag-reach out. Gusto niya mag-reach out. Kaya lang, with the Three of Pentacles, hindi niya alam kung paano, hindi niya alam kung anong sasabihin. Parang ganun. Pero gusto niya mag-reach out. The Empress is here. Nandun yung paghanga sa'yo. Physically, sobrang attracted sa'yo itong taong to. And yung iba sa inyo, may spiritual connection, the High Priestess. O, Three of Cups, gusto niya makipag-reconcile, reconnect. Ayun nga, gusto niya mag-reach out eh. Pero, katulad nga nung kung paano siya sa financial mag-isip, ganun din siya kasi eh. Masyadong immature and or kulang siya sa action. Isip lang. Kulang siya sa gawa. So, yung pagre-reach out, iniisip niya lang yan. Gusto ko mag-reach out, ganito ganyan. Gusto ko ito makausap. Pero, kulang siya sa gawa. In the near future for you, in the near future, messages in the near future for you. You do over the Four of Cups, the World, and one more card. The Sun. Oh, wow. I like your energy. Although nakakapagod talaga yung energy mo, ha? Yung iba sa inyo, maybe habang nanonood ka sa akin, eto yung point na namamahinga ka na kasi nagawa mo na lahat. Or, very tiring yung araw mo. May mga ginagawa ka nakakapagod. Ayan. Mapagod ako sa'yo. Hinahapo pa ako. Anyway, the Ace of Cups is here. The Judgment. Tsaka the Tower. You're being realistic. In the future, gano'n naman talaga eh. Talagang natutunan mo. Kasi, I feel like, yung iba sa inyo with the world, natutunan mong maging kumpleto. Alam mo yun, kumpleto na ako. Okay na ako. Kahit wala siya. Kahit nag-end yun sa amin. And you do over the Sun. So, nakikita natin yung happiness. Ganun talaga yun, actually. Kasi, I feel like yung iba sa inyo, natututunan ng maging masaya. Kasi, maybe in the past, feeling mo, kulang ka kasi wala siya. Ganito, ganyan. Ngayon, nare-realize mo na, kahit wala naman siya, nandito naman yung ganito, meron naman akong ganyan, ganyan. So, nare-realize mo, marami naman akong bagay na dapat ipagpasalamat, bakit ako dapat malungkot? So, nandun yung energy mo na nagiging masaya ka in the near future. And, I can see, alam mo na yung mga offers na dapat mong tanggapin. With the Four of Cups, this is you, na may mga offer na paparating sa'yo, pero nare-realize mo na or alam mo na sa sarili mo kung ano yung dapat lang tanggapin. And the world, you're still open though pagdating sa mga offers. Eto yung iba, whether it is love, kasi yung iba looking for love, yung iba naman hindi na. So,
Yung iba, financially. Ayan, nagiging realistic ka na kung ano yung offer na dapat mo lang tanggapin. And the Sun, you are very happy, positive energy. Pagdating sa sign ng person mo, oh my gosh, this is major awakening. Nagkakaroon siya ng awakening. The Ace of Cups, nung nag-end yung sa inyo, nung natapos yung sa inyo, nawala yung connection whatsoever, doon niya na-realize yung emotions niya kasi, na ay mahal ko pala siya. And you do have the judgment. So this is major awakening. Pagdating dito sa person na to, nagkakaroon siya ngayon ng tower moment. Supposed to be kasi ang tower is like the ending or what. Pero sa kanya, it's like pagbagsak niyang literal. Na parang gumuho yung mundo niya kasi na-realize niya, nasa akin na yung world nasa akin na yung mundo nung time na nandyan ka. Nasa akin na yung mga bagay na gusto ko. Tapos pinakawalan ko pa. So ang ending, nawala pa yung mga bagay na talagang gusto niya. Kasi, I don't know, this person is weird din talaga. Kasi, pwedeng with the judgment, may mga bagay siyang hinanap sa sarili niya na hindi naman niya nakita. Bagkos nawalan pa nga siya. So, ang energy, hinanap niya yung mga bagay na yon na sa'yo naman din pala niya makikita at mahahanap. Oh, ngayon, ang ending, bumagsak siya lalo ngayon. Kasi, pinakawalan niya, nawala ka, nawala yung connection ninyong dalawa, and the Queen of Swords, ito siya. Andun yung pagsisisi regarding mga decisions niya sa buhay. And yeah, yun yung yung hanggang isip na lang itong person na to muna. And in the near future, I don't see any action, unfortunately. Kasi nandun yung mga realizations na, of course, pag ginawa niya communicate, parang kinain niya yung ego niya or yung pride niya, which is mataas, ha. Ayan. So, that's it for now. Thank you for watching. Again, pag tumawag kayo dito, pag nag-text kayo dito, pwede pong hindi yan ma-replyan, pwedeng hindi masagot kasi ito pang Gcash lang po talaga namin yan. And malalaman nyo lang legit yung inyong katransact. Pag of course, ito yung name, ito yung number na ginamit. Okay? Or, ayan, dito kayo makipag-transact para sigurado. At malalaman yung, legit pag of course kayo yung unang communicate. Kasi yung poser at saka scammer, sila yung connect at communicate. Sila yung magme-message, magpapakilala nga ako. Ayan. Tapos, wala na akong masasabi. Maraming salamat sa inyo, sa mga patuloy na nanonood. Kinukuha ako as your guide. Maraming salamat sa inyo. Ingat kayo palagi and bye-bye.